Kung usapang ekonomiya, hindi naman tinutulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas. Pero kung hahaluan ito ng politika, abay, ibang usapan na raw yan. Lalo na kung makikinabang ang mga nasa kasulukuyang posisyon at maging ang susunod na Alam mo, ito nga yung magandang sabi kasi nila, the speech of PRRD was a failure somehow. You know why some people thinks na it was failure? Some people ako hindi eh. Sabi ko nga, yung speech ni Pangulong Duterte perfect except may mga hindi ko lang maintindihan kasi nakabisaya. Sana tinagalog. Yun lang naman ang wish ko. Pero sa totoo lang, marami na disappoint. Alam ko kung sino-sino yung mga disappoint. Bakit to? Kasi they were expecting na mumurahin na naman ni Pangulong Duterte si Marcos, mumurahin na naman ganito. Nasabi niya na yung kanyang gustong sabihin nun. Now, he is educating the people by saying, Chacha is okay. Wag lang haluan ng politika. As a matter of fact, ilang beses niya nang sinabi yan during his term. Ewan ko kung hindi nyo naaalala, kung talagang Duterte supporter kayo, maaalala nyo yan. Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte, Chacha is okay, wag lang yung political. As a matter of fact, inulit niya pa yan ngayon. At sabi niya noon, if there would be a Chacha, hindi mag-a-apply to sa susunod. Naalala nyo, sinabi niya yan, nung presidente pa siya. Ibig sabihin, hindi mag-a-apply to sa akin. Hindi mag-a-apply to sa mga kasalukuyang nakaupo. Sinabi ni Pangulong Duterte yan noon. Ngayon, yun pa rin ang sinasabi niya. Hindi dapat mag-apply yung change of constitution doon sa mga nakaupong magbabago nito. So hindi ho nagbago si Pangulong Duterte. Same ang sinasabi niya noong panahon ng presidente siya at same yung ngayon dito sa Cebu. Walang nagbago. Patuloy niya sinasabi na if there would be change in the constitution, it should be applicable sa next administration, not dito sa administration na ito kung saan kasama silang magbabalangkas ng pagbabago ng konstitusyon. Kaya maraming na-disappoint hindi nagmumura-mura si Pangulong Duterte this time. Kasi nga ho, parang ganito lang sorry, mali yung analogy kong pera. Ang best analogy niyan ay ang Diyos. Hindi ko sinasabing si Duterte, Diyos huwag kayo ma-misquote. Pero same yan ng Diyos. Anong ibig sabihin? Marami sa tao hindi nagpapagamit sa Diyos. Marami sa tao ginagamit ang Diyos sa sarili nilang interes. Sa sarili nilang ikapo, sa sarili nilang bulsa. They would use God name para makakuha ng mga gusto nila. 'Di ba? Ganun tayo when we pray, we sometimes ask, Lord, gusto ko to 'Di ba sabi mo, knock and you shall be open, seek and you shall and ask it should be given to you. Ginagamit natin ng Diyos para sa sarili nating interes. Nakalimutan natin yung mga ibang sinasabi. Na seek first His kingdom. Bago yung and all these things shall be added unto you. Ganon din po pagdating kay Duterte. Hindi ko sinasabing pareho sila malayong malayo. Human si Pangulong Duterte. Ang sinasabi ko lang, marami ko kasing nakapwesto dyan sa paligid na ginagamit si Pangulong Duterte sa sarili nilang interes. Kaya when they expect PRRD na magpapasabog at hindi nila nakuha yun, they would be disappointed. Gets ninyo? Why? Because their interest is themselves. Yung sarili nila. Hindi naman talaga kung ano yung pinupunto ni Pangulong Duterte, they're not listening to PRRD. Gusto nyo banggit ko kung sino? Hindi na. Wag na. Dadami na naman kaaway ko. Diba? Kaya nga, pansinin nyo, nung panalo si Marcos, nagkabaliktaran. Ang daming mga dyan, nagbaliktaran Galit na galit kay Marcos nung during campaign, tas nung namanalo si Marcos. Uy. So ano ang punto lang dito mga kababayan? One, hindi ho nagbabago si Pangulong Duterte na sinasabi niya. Pareho pa rin. Lumambot? No. Kaya lang, hindi naman pwedeng mura ng mura. Maybe nakinig siya dun sa sinasabi ng iba na
it's a prayer rally, so wag na magbura. You understand? Or maybe 3, galing kasi sa biyahe, remember, iba yung mood niya sa Davao kasi hindi siya bumiyahe ng eroplano. Dito, malamang bumiyahe siya ng eroplano. Alam niyo po, isa yan sa mga hate ni Pangulong Duterte. Kung maaalala niyo, sinabi din niya yan noon. Ano sinabi niya? Ayaw na ayaw niyang bumabiyahe. Hate na hate niyang bumabiyahe. As much as possible, gusto niya nga sa bahay lang eh. So maybe, he is just tired at that time. Pero it's the same ideology ang kanyang pinapasa sa tao. Minus na pagmumura. Ano ngayon? Ano ba gusto nyo magmura? Di punta kay ninyo. Yung sinto-sinto na yon, araw-araw nagmumura. Yung pala gusto ninyo eh. Di ba? Naintindihan natin. Ang importante dito, it's the same message na sinasabi niya noon until now. Huwag nyong galawin ang term limit. Huwag nyong galawin yan. Yan ang importante dyan. Administrasyon. Ayaw pag-usba ang konstitusyon. Sabi ng isang pilosopo dito, Rolando Fuentabella, sobrang close nyo pala si Duterte, alam mo tungkol sa kanya. Hindi. Nakikinig lang kasi po ako at napapanood at araw-araw dinidiscuss yan dito at inaalala yung sinasabi niya. At higit sa lahat, wala akong personal na interest kay Pangulong Duterte. Tandaan nyo yan. Wala akong interest kay Pangulong. Kung may interest ako, siya nga nanunood dito eh. Di sana hiningi ko na magkapwesto, hiningi ko. Naalala nyo? Kailangan ko pa bang baliktarin siya, ibalik sa inyo lahat? Ilang picture yon pinadala sa akin at pinakita na nanonood si Pangulong Duterte dito. Ilan yon? Hindi ko na humabilang kung ilan yon. Sa dami nun na pinapadala nila. Pag iniimbitahan ng vlogger, iniimbitahan po tayo doon. So ano ibig ko sabihin? Kung may sarili akong interest, di sana, PRRD, gusto ko maging secretary. Presidential advisor or political, yung katulad nung kay TP. Pero hindi eh. Wala po akong interest. Kaya nga po, nakikinig ako, kaya ako natututo. Naintindihan nyo? Minsan kasi, ang taong merong personal interest, instead na makinig dun sa tao, ipagpipilitan niya yung gusto. Nagkaroon na kayo ng kausap na ganyan? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kaibigan mong may kausap. Kausap yung kaibigan mo, di ba? Usap kayo. May agenda na siya sa usapan ninyo. Kahit anong daldal mo, hindi makikinig sa iyan kasi may agenda na yan. Gets mo? Ang tao may agenda na sa usapan ninyo, sa meeting nyo, kahit anong daldal mo, hindi makikinig yan kasi may agenda. Pero kung wala kang agenda at gusto mo maintindihan at matuto sa sinasabi ng tao, maiintindihan mo siya. Ang problema, marami ho dyan, lalo na yung mga vlogger, instead na gustong uintindihin si Pangulong Duterte, isinushoot nila doon sa gusto nila mangyari at para magkaroon sila ng views because they are for the views. You understand? Wag ganun. Wag niyong gamitin si Pangulong Duterte. Alam mo, ipupusta ko sa inyo. Ito, ipupusta ko sa inyo one of these days, sasabihin nila, kaya nagbago si Pangulong Duterte dahil kinausap ni Lisa Smugs. Sigurado ako may magsasabi ng ganyan. Dahil sa kinausap na yan, kaya ganyan yan. Hindi naman nila pwede sabihin na bayaran. Kinausap yan. Siguro meron niyang kasunduan sa mga Marcos. Para lang talaga ma-shoot doon sa gusto nilang mangyari. Doon sa i-feed nila yung hate nila kay Marcos. Kasi tandaan niyo to ha. Tandaan niyo ito mga kababayan. Kayo mga banateros, mga nakikinig sa akin, I do not hate Marcos. Tandaan niyo yan. Hindi ko hate si Marcos but I don't like some or most of what he is doing. Kasi iba ho yung usapan na if you hate the person, everything that person will say, ayaw mo. Kasi nga you hate that person. Hindi tayo ganyan. Kasi nga hindi ho tayo sa tao. Sa issue tayo. Pag may mali, mali. Pag may tama, tama. Ganun lang kasimple yun.
Hindi yung you would hate a person because that person did something wrong to you. Yan ang totoo. So ngayon, since hindi na sumishoot yung pagmumura ni Pangulong Duterte kay Marcos, pati si Duterte gagamitin mo na, sasabihin mo ng nakausap siguro ni Lisa Smagto. Tingnan mo, darating yung panahon, gaganyanin si Pangulong Duterte. Kasi nga, kailangan ma-shoot sa kanilang kwento. Institusyon para mapabor kanimo nga muling kuray diha ug ngayta pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unom ka tuig one term. Let us stick to that. Sinabi yan ni Duterte sa prayer rally kagabi sa Cebu City, kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Revolution. Sa talumpati ng dating Pangulo, pumreno siya ng balat kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi gaya nung nasa Davao siya na talaga namang kinundinan. Sabi nito ni Rolando, ang naisip ko, Boss Banat Bay, maraming tactic lang yan ng PRD. Ako din naman, kaya lang hindi ko na sinasabi. Kasi kung alam kong tactic, strategy ni Pangulong Duterte, ba't ko sasabihin, dibinuking ko siya? Tama, mali. Just for me to look intelligent, I would tell you, strategy lang ni Pangulong Duterte yan. I'm sorry, my friends, I'm not like that. Ni Duterte ang tsa-tsa at sinabi pang kapag ipinilit ito ay baka maulit ang nangyari. Kung anong gustong palabasin ni Pangulong Duterte dito, yan ang aking ilalabas dito. Kasi hindi ho ako manggagamit kay Pangulong Duterte. Pero hinahayaan ko hong magamit etong channel na to para ibigay ang mensahe ni Pangulong Duterte. At kung anong gusto ni Pangulong Duterte na maparating sa taong bayan, yun ang aking gusto. It's not the other way around. Marami kasing ibang vlogger dyan, it's the other way around. Gusto nila kung ano yung gusto nila mangyari, gagamitin nila si Pangulong Duterte. Hindi ho ako ganon. Ang Banateros, hindi ho ganyan. Si Coach Oli, si Boss Dada, hindi ho ganyan. Kami, kung ano yung mensaheng gustong iparating ni Pangulong Duterte, yun lang aming pipick upin. So, hindi namin kailangan sabihin na strategy lang. Kung strategy yan, ba't ko ibubuking? Tama, mali. Pagpapalayas doon sa Malacanang sa mga Marcos. Wala pa yung problema kang presidente karon. Wala pa naman po. Ako masuportar. Changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Kung ang dating Pangulo naghinay-hinay sa mga banat, si Davao City Mayor Baste Duterte naman, maanghang pa rin ang mga binitiwang salita laban sa administrasyong Marcos. Kaya nga kung meron ko kayong tamang pag-unawa, basahin ninyo. Basahin nyo lang maigi. Hindi ko na kailangan paliwanag. Why would you think iba ang tono ni Baste at iba ang tono ni Pangulong Duterte? Bakit? Tandaan ninyo, lahat ng bagay, tama man, pag ginawa mo ito sa maling panahon, ito'y magiging mali. Yun lang. Read between the lines. Umaparaan ng anya ang mga politiko para magtagal sila sa pwesto sa pamamagitan ng charter change. Tahasan din niyang pinatutsadahan si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong nasa likod ng People's Initiative o pagpapapirma para sa tsa-tsa. Bagay na ilang beses namang itinanggi ng Speaker. Isog lang ka kay speaker kagaron, speaker lang ka kay tungod ang igagaw na mo presidente mauna. Oh, ha? Yan ang totoo. Maunga. Anong maunga? Sorry, hindi ko alam. Pero ang cute ng pagkasabi ni Bastina, maunga.
Parang nilalambing ba tayo, no? Pati ang mismong Pangulo hindi rin pinatawad ni Mayor Baste. Tinawag pa niyang scammer si PBBM dahil sa mga pangakong napako. Kabalo mo, unsay pinakakatawanan aning tanan. Ibakak din mo ng tag-20 nga bugas. Diha kasayop. Diha kasayop. Scam tawag ana. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol Doon pa lang mali na kagad ang interpretasyon ng TV5. Tinawag daw ni Basting scam. Sandali. Ang sinabi niyang scam ay yung ginawa. Sandali, itama naman natin ng konti ito. Para na naman mag-feed yung kanilang content. Sinabi na si Basti tinawag na scam. Andali, ang sinasabi po ni Basti, kasi ilinaw natin to eh. Alam niyo kung bakit? Kasi ito ang tamang issue. Ito ang tamang issue. Ang tamang issue ay ang taong bayan dahil sa pambubudol ng gobyernong ito kaya nagugutom. Yan ang tamang issue. Yang pangakong 20 pesos na bigas ay pambubudol. Yan o ang ibig sabihin. Yan o ang tamang pinaglalaban natin. Kasi alam nyo, bigyan natin ng dahilan ang taong bayan na maintindihan kung bakit ba nagagalit ang mga Duterte. Hindi lang basta magmura na magmura. Meron dahilan kung bakit nagagalit ang ating mayor na si Baste. Yan po yung pambubudol na ginawa na kesyo 20 pesos lang. Alam nyo, meron ako sasabihin sa inyo ha. Ito, napaka-importante ito. Sa totoo lang, ang mga politiko natin, marami ho dyan talagang sinungaling. Marami ho dyan, mas honest pa po yung mga sabongero sa tupada. Anong ba? Ano sinasabi mo ba sabongero sa tupada? Kala ko ba ayaw mo na sabong? O, ayaw ko na sabong. Pero alam nyo, mas honest pa. Pansinin nyo ito ha. Alam mo nung una, matagal ko ng question yan eh. Kasi naalala ko no, nung nag-umuwi kami sa San Pablo. Mga taga San Pablo kami. Yung isa kong tito doon, ano yan, yung sabong-sabong, hilig-hilig magsabong. Tapos nagtataka kami. Kasi pagkaano niya, yung mga tao doon, di ba? Yung sigawan doon, Logis! Logis! Sa pula! Sa ano, tapos nagpupustahan yung mga tao. Napansin nyo, yung kasi ngayon electronic na eh. Dati, yung Logis, gano'n ngayon, di ba? Ganun, di ba? Tapos, pansinin nyo nagtatayaan yung mga sabungero na hindi nila kilala kung sino yung kalaban nila. Kung sino yung kalaban nila sa pustahan. Hindi nyo napapansin yun? Ha? Di ba? Hindi nyo napapansin po yun? Nagpupustahan sila, dito ka sa pula, diyan ka sa puti, laban tayo. Hindi sila magkakilala, ha? Walang kontratang pinipirmahan. Tama. Tama, mali. Pero bakit pag may natalo, nang tanong ko noon, bakit hindi tumatakbo yung natalo? Pansinin niyo yan, ha? Aside from mabubugbog siya, pero hindi siya tumatakbo. Honest sila. Pag talo sila, talagang bayad sila. Di ba? Buti pa sila, may sariling salita eh. Pinaninindigan nila yung pangako nila. Pag pumusta sila ng 5,000, kahit 10,000, kahit 100, basta natalo sila, magbibigay sila, magbabayad sila. Abay, mas... mas honest pa pala itong mga sabungero kaysa sa mga politiko natin eh. Tama, mali? Ay, yung politiko natin. 20 pesos ang bigas. Nung nanalo, anyari? Pangarap lang yan. Pangarap.
O, di ba? O, yan ang totoo eh. O. Kaya yan yung sinasabi ni Baste na scam. In-scam tayo doon sa 20 pesos na bigas. Yun ang totoo. At alam nyo mga kaibigan, yan ang isang bagay na tago sa puso ng bawat Pilipino. Yung lintik na 20 pesos kada bigas. Alam nyo kung bakit? Wala ho sigurong Pilipinong hindi kumakain ng kanin. Unless laki ka ng US of state, di ba? Tama, mali. Kasi nga ho, yan ho ang totoo eh. Tayong mga Pilipino, isang bagay, minapanood nga ako eh, yung basta may isang nakita akong TikTok, yung wala na daw only rice ngayon dahil sa tindi ng presyo ng bigas. Which is totoo eh. Yan yung malapit sa puso natin eh. Bigan ako, boss. Bakit? Di ba bigan ng rice? Anong connect? Naintindihan natin, ibig sabihin no, kailangan talaga natin yan. 20 pesos na bigas. Di ba ho? O. Sabi nito isa, 3 to 6 months ni PRRD. O, ngayon, paliwanag ko sa iyo nung pinagkaiba ha. Since troll ka naman, halatang napag-utusan ka magbantay dito, i-explain ko sa iyo ano pinagkaiba. Si Pangulong Duterte nangako ng 3 to 6 months. Ipinaliwanag niya at nagsorry siya na sinabi niyang hindi niya kaya. Hindi ko siya nagpalusot. Hindi niya sinabing, wala ako sinabing 3 to 6 months ha. Sabi ko, pangarap lang yan. Tanong, si Marcos ba, anong sinabi niya? Nagsorry ba siya? O sinabi niyang, sa pangarap lang yan? Alam mo, sa mga troll na nakikinig dyan, wala ko kayong pag-asa dito. Dahil hindi ho katulad nila ninyo ang vlogger na mga banateros na walang utak. O kung meron man, nasa itlog. Ha? Tandaan nyo yan. Iba ho kasi, alam mo, mas matatanggap pa ng tao kung sana humingi na lang ng paumanhin. Pasensya na. I thought kakayanin pero hindi pala kaya.